Apat na ang naitalang nasawi habang libo-libo katao ang inilikas matapos manalasang bagyong Basyang sa malaking bahagi ng Mindanao. Sinuspindi ang operasyon ng mga seaport sa Western Visayas, Negros Island at Caraga Region dahil po sa peligrong dala ng bagyo. Kaya stranded ang mahigit sa 2,000 pasahero. At ayon sa NDRMC, agad na ipaabot ng national at local government ang kinakailangan tulong sa mga labis na sinalanta ng bagyong Basyang. Kunin natin ang live report ni Erlo Bringas. Erlo, kumusta na? Alex, patuloy na naging pananalasa ng bagyong Basya ay sila nag-iwan nito ng mga nasawi sa ilang lugar sa Visayas region. Patuloy naman ang monitoring ngayon ng mga otoridad sa lawak pa ng naging pinsala nitong bagyo. Apat na katao ang kinumpirma ng Office of Civil Defense ang patay sa isang landslide sa Cagayan de Oro City sa gitna ng pananalasa ng bagyong Basyang. Ay kay Office of Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Agustin Mariano, ang mga nasawi ay mula sa isang pamilya, kabilang ang 2 adults at 2 bata. Nangyari ang landslide sa Barangay Agusan sa Cagayan de Oro City. Samantala, ayon naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mula pa kaninang umaga, umabot na sa 6,152 na katao o 1,848 na pamilya ang apektado ng bagyong Basyang sa Caraga. Sa kabuuang apektadong populasyon, umabot na sa 5,847 na katao o 1,790 na pamilya ang nananatili naman sa mga evacuation centers habang 268 na individual o 101 na pamilya ang nakituloy na sa ibang lugar. Inulat din ng 3 lugar na wala ng supply ng kuryente. Sinuspindi naman ang operasyon ng 41 seaport sa Western Visayas, Negros Island at Caraga na nagdulot ng pagka-stranded na mahigit 2,000 pasahero. Suspendido rin ang pasok sa eskwelahan sa 239 na lugar sa Western Visayas, Negros Island, Region, Central Visayas at Caraga, habang walang pasok sa trabaho sa 64 na lugar sa Central Visayas at Caraga. Ayon pa sa NDRRMC, may naibigay ng tulong na nagkakahalaga na mahigit 200,000 piso sa mga apektadong populasyon. Samantala, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa 15 lugar sa Visayas at Mindanao habang patuloy na kumikilos ang bagyong Basyang sa Bohol Sea. Samantala, Alex, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng OCD sa mga local chief executives para makuha pa yung kung meron pang karagdagang mga impormasyon o datos doon nga sa naging pinsala nitong bagyong Basyang. Ang Department of Social Welfare and Development naman ay naka-preposition na rin yung mga tulong na nakatakdang ihatid o naihatid na mula pa kanina hanggang kahapon para dun sa mga apektado nating mga residente nitong bagyong Basyang. Alex. Okay, Erlo, tulad ng mga nangyayaring mga kalamidad, tulad ng bagyo, lindol at pagsabog ng bulkan, natanong ko na to sa iyo. Batid ba ng NDRMC, kumusta ang evacuation centers sa Mindanao, particular dyan sa Cagayan de Oro City? Permanente na bang mga evacuation centers o gumagamit pa rin sila ng mga paaralan? Well, Alex, sa ibang areas sa Visayas at Mindanao region, may mga nakatayo na talagang mga evacuation centers. May mga areas pa rin na hindi pa o wala pang naka-establish na evacuation centers, kung kaya't yung mga eskwelahan ang ginagamit muna sa ngayon at maging yung mga possible, mga covered court at iba pang establishmento sa lugar para nga maging pansamantalang tahanan ng mga evacuee, Alex. Okay. Doon sa mga stranded na mga kababayan natin, ano ang sabi ng Philippine Coast Guard? Kung may impormasyon ka na, kumusta sila? Well, Alex, inaasikaso na ngayon ng mga otoridad ng Marinang Philippine Coast Guard. So yung iba sa kanila ay nananatili na muna doon sa mga pagkalan o yung iba ay binigyan ng pagkain at iba pa para habang nag-aantay ay makakatungo na rin sila pagkatapos ng bagyo doon sa kanilang mga lokasyon, Alex. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Erlo Bringas.